Ayaw. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ania si Ultra Frank Mendez. Salamat maayong hapon sa atong mga kaigsunan nga naminaw dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Grabe kainit. Gadagadagan ko paingon diri sa pikas sa kainit sa dagan sa panahon. Insakto ng sulti sa uban no nga kung magdala ka og balde nya ibutang nimo na sa gawas ipatungod sa init mubukal gyud siguro. Gumikan sa tuloy-tuloy nga kainit sa ato nga palibot. So magdikay ta nga mainitan ta og mayo kay sibako ma-dehydrate mo nang advice sa pag-asa balong kuno og tubig. Kung mahimo tinaro nga tubig siguro nato kanang tubig gikan sa kube. Napagipakapin nga istoryang COVID. Anyway, sa tanan nga mga nagsunod dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa, ako lang ipaybaw para sa ato mga suking tigpabiraw nga naata YouTube channel sa Nuda Veritas no. O maabrihan kini nato para sa ato mga suki kantong gusto mag-review sa ato mga discussion nga dili kay nila masabtan, dili kay nila maapas diha nga slot sa YouTube channel, ma-open ninyo pinagi sa pag-type og Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Ya dayon ipindot ninyo, mulugwa na dayon ang ato ang mga nagkalalayng episode sa programa nga Nuda Veritas. At angin ninyo kasog doon na mo yung mga question. Unya wa mo makapaminaw og maayo, wa ninyo masabti ba? So diha sa ato ang YouTube channel, ma-review og masabtan gyud ninyo. Ang tumugog tuyo sa mao programa nga Nuda Veritas, maong pagtabang, pag-educate og pag-inform sa ato ang mga sukintig paminaw. Ilabi na kung isgutan na to ang mga balaod. Panalitan karon. Dunay nangutana. Kabahin sa divorce bill. Ang mao nga proposed bill dili pa final. Dili pa gyud siya hingpit. Nakapasar tuod siya sa second reading. Ang madugo ni ana part before nga mahimong final ang mao nga proposed bill moagi magyud ni sa plenaryo. Hisgutan na ay question hour nini tali sa mga nag-author ug manubag ang nag-author nini gikan mismo sa mga pangutana sa mga membro sa House of Representatives. Basta yung mga utana mo nga Ultra Frank, kung panalitan maoprobahan mao nga divorce bill didapita sa House of Representatives, unsay sunod mahitabo? Wa pa'y mahitabo. O kay kini, kung maaprobahan, ipadala pa kini dito sa House, sa Senate, sa counterpart nga balay-baloranan nga maong Senado. Ang Senado magapaygayon pod og pagtuon may tungod niini. Kung mabot ang panahon nga maingon sila wa mi kauyon sa divorce bill, ang mao nga balod nun nga divorce bill walay nada. Kung mahitabo nga ang divorce bill mauyunan
sa kinabag-ang membro sa Senado pag-abot sa tukmang panahon unsa may tabo. Muadto pa ni sa Conference Committee. Ang Conference Committee langkuban ni sa more or less kapin sa napulo ka mga membro sa House of Representatives o kapin sa napulo nga mga membro dedapita sa Senado nga gatawgon kini nato og bicameral Conference Committee. Accordingly, wa man ni sa libro sa atong batakang balaod mo ni dagan nila third house ikatulo nga balay baloranan. Kay kadto mga conflicting nga mga posisyon, mga provision nga gipadala gikan sa or approved gikan sa House of Representatives o ditong dapita sa Senado, plansahon kana didto sa Bicameral Conference Committee. Tuan na dayon dito ang horse trading. Tuan na dayon dito na ay mga balaod nun nga probably gihisgutan sa lower house, sa House of Representatives or ditong dapita sa Senado nga wala gyud fully matik up. Diha sa Bicameral Conference Committee mahingpit na gyud to. Mutong matingala na lang ta nga naay mga provision nga originally wala unya na appeal sa final form. Kanang final form mao kana ang usa ka printed na giprint na kana nga propose nga balaod nun o gidistribute kana pagbalik ngadto sa mga membro sa House or ditong dapita sa Senado. So kung naa na sa final form, almost 99% na paingon gina sa pag-approve. Pero tanaw na to ni kay wa pa man ni makaabot ditong dapita sa Senado. Istoryahan lang kini diha mismo sa ubos nga bahin ilabi na sa House of Representatives. Okay, so gusto ko lang i-kondisyon ako ang inyong hunona kay basin og nagtuo mo nga kining divorce bill kay kaganina nakadawat ko og text partner nga nag-ingon sila nga unsa kuno ka tinuod nga aprobado na sa second reading. Ay mo kabala ka, second reading pa man na. Oo. Ako lang, tanaw na ko ang ilang mga behavior, ilabi na sa mga membro sa House of Representatives, kay nagkisikisi maging sila niini. Nagkisikisi sila niini. In other words, wala na ilami ang labi sa atong kasimbahanan. Dili para ka na part nga paglabi sa kasimbahanan nga isuspend ang implementation sa death penalty na itong mga panahon na patuo dayon ang Congress kurog. Kay mutuo pa siguro sila o gaba kanadto. Karon din sila mutuo o gaba. Gasukol na sila. Okay? Nala sige. Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Ay init kayo. Present lang gyapon si Kuan no. Si Ma'am Fee Mundia. Mainitong hapon Sir Frank. Minaw lang sa karon. Unya na pakaon patubig kahayupan bitaw no. Init pa sa kaayo ma'am oy. May kaywa ka na mamatse. Sus, kadako ba yung balita kumpletan baka ang maigo. Kandi nga ni, kuha na expensive na nga hayupan na to diha sa ato ang kaumahan. Diba? Samot na ang manok sab. Namatyam na ni si Ma'am Fee Mundia og mga pila ba? Unom. Kato iyang gisulti. Muhapa la kuno kalit sa yuta part ga hal-hal ang ang dila niya dayon mamatay. Grabing kainit yun sa panahon. So bantay-bantay ta ha. O sige. Okay, Ma'am Fee, maing hapon kanimo diha sa Pualas Baungon Bukidnon. Pasensya ka Ma'am Fee no katong atong mga tagna-tagna nga mag-uwan suswa gyud. Pilde ang katugnaw sa kainit. Pilde. O mao na ni karon nitabo init lang gyapon. Sige. Oy, may hapon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Hapit na mahinog tong imong gipadala. Oo. Niya kining gitilawan nila kay excited sila. Dagko magod. Niya ganindutan ka sa hitsura ba. Kanang bitaw newly harvested nga mga kita nimo ko ng lungagon nga saging. O sab-aman siguro. Lami kayo. Okay. Nalasige, gikan ni Suroy ni Libs Motovlog or Suroy ni Libs Motovlog.
Noda Veritas, Sir Frank, question, unsay mabag-o sa tax declaration na og sa tax kadot ato ni klaron. Sir Frank, question, unsay mabag-o sa tax declaration na og estate tax, mawala ba ang married to nga nakabutang naagi na siya permanente? O samot na ko na conjugal property ka na siya. Di gina siya mahimo nga mawala. O kuyog na sila, kuyog. Okay? Nagiskot ka sa tax declaration na og estate tax. Kanang estate tax, mao na basihan na nato sa pag-compute og pilay atong bayronon paingon sa BIR. Okay? Adto ka na makita og unsay imuhang gipang unsay imong gipang tanom, improvement nga nakapatik dihang dapita sa tax declaration. Pananglitan karon diha mismo sa imong tax declaration, halapad nimo ang halapad kaayo ang imong gipanag-iya nga kalubihan. Pag-assess na sa municipal or city assessor, mudako ang imong bayronon. Kay daghan ka man og kalubihan. On the other hand, kung ang imong tax declaration sukat kaniadto og hangtod karong adlaw, kamalig lang ang imong gibutang. Natural ang imong estate tax gamay. Gamay. Pero ang magbayad sa estate tax mao katong mga sumusunod. Lahi sa tong capital gains tax. Sa lagtog nga kung sa mo sakay dito, remarks nga gibutang dito sa tax declaration, panaglitan karon naa kay kundo. 10 years ago, gabayad ka o gamay kayo nga buhis. Ngano man, tungod kay ang imuhang space or diha nga mabasa sa imong tax declaration panalitan, wala may kundo, wala may nakabutang dito. So kung naan ay kundo, mausab ang iyang figure. Mausab. Now, take note, managlahi ning butang nga tax declaration o estate tax. Managlahi, dili sila pareha. Ang estate tax lahi. Ang tax declaration lahi sab. Ang tax declaration mao ka ng papilis nga imong ang gahipos na mga itong mga municipal or city assessor's office kay mao ka na ang basihan na nila sa pag-compute sa buhis nga maningil sila diha ninyo. Muna nga gitawag na nila or dunay gatawgo na nila nga kanang real estate tax. Dito sa real estate tax basihan na ang tax declaration kay wala may laing reference nila except sa tax declaration. Muna nga karon tuiga basi bayad ka og 100 sa sunod 150 tungod kay na matikdan sa mga tax or sa mga assessor nga nagapahigayon og inspection sa inyoha nga mga butang diha pinagi on the basis of the tax declaration mudako na ay mga improvement nga nabutang diha. Akong sublion nga ang estate tax lahi sa tax declaration. Ang tax declaration usa ka na ka dokumento nga ang gapugong gahipos na mao nga tong mga municipal or city assessor. Imo pangutana mao ni unsay mabag-o sa tax declaration na og estate tax. Sa tax declaration sama sa akong pagpasabot di kanimo continuing ang pagbag-o na. That is why every 3 years, sumala sa kasuguan sa local government code, gitugutan ang mga LGU sa pagkandak o examination. Mao na nga naay panahon nga masugatan nimo nga naay gakalo-kalo diha nya ga dala og ID, mga empleyado kana sa munisipyo or sa city hall nga moanha diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay kay magmarites kabahin sa inyong pagpanagiya sa luna sa yuta. Okay? Mawala ba ang married to? Dili na mahimo mawala. Dili na mahimo. Importante maguna siya, no?
Next, Joel Mandang. Oh, first time ko pa ning na agbat ang pangalan Joel Mandang. Nuda Berita, sir, naalang ko'y pautana, nag-protest mi sa opisina sa PCE kay ang among lubi ipaputol sa dili tag-iya. Dayon sir, kompleto among papel na among gipasa sa ila. Kami man gihapon ang tag-iya. Kami man gihapon ang tag-iya. Liada yuta sir. Tag-iya sa yuta sir. Kay dili mi musugot putlon. Ilang man gihapon tagaan og permit sir. Pwede di ay na sir. Dili man mi musugot. Kung kamo mo'y tag-iya sir, inyo nang katungod pag reject kanang ilahang plano sa pagputol sa mga kahoy kay wa man sila labot ni ana, outsider man sila. Kung tinuod man nga wa gid sila labot, dili sila tag-iya, naa kay legal nga remedy nga pwede nimo nga kadaganan. Mag-file ka og kaso diha mismo sa munisipyo. O pwede nimo nag-filean og trespassing kay nakapangahas sila sa paglatas o sa ka-property, namutol sila sa punuan sa lubi nga wala hatagi og panugod sa tag-iya. So mula na ang imong mahimo, no? Unya dayon kon panalitan, ignorante gyud ang lokal nga PCA diha. Pwede sab na nimo pangitaan og paagi nga ma-filean ninyo og sumbong ang lokal nga opisina sa PCA gumikan sa iyang pagka-ignorante. Dapat ang PCA kay iya man ni sa kining Philippine Coconut Authority nahisakop sa Executive Department, sila unta ang tigpatuman sa balaod may tungod sa pagpatuman nining pagpamutol sa lubi. Nga dapat ang mamutol sa lubi mao gyud katong tag-iya. Kaya na may conflict nga mo tumaw niyan ini nga kung tugutan na to sila nga makapamutol sa lubi unya dili pagid sila tag-iya, piligrong ilang kinabuhi. Basin og tikbason sila. Amo tog doon na ba'y maputol na sa lubi, ilabi na ko na mga hinadlokon sila sa tag-iya nga sigurado nga maputol inyong tiil na ni pagdayon na ninyong naog or pagputol na maong punuan sa lubi. So, madako na hinuon ang kaso. So, kinanglan nga inyo ning pangandaman, iparecord ninyo ni sa pulis. Unya, unsa may rason, gusto na ko mahibawan, no? Kay gitugutan magka sa PCA nga bisag dili sila mo itag-iya makaputol. Unsa may rason? Tipigi gyud ang mga papilis nga gihatag sa local office sa PCA para mao na imong kabasihanan sa pagpadangat og mulo og reklamo batok sa mga opisina. Kay basin og nagpalamula na sila o natulog baka sa ilahang katungdanan. Okay? Sige, Joel Mandang. Ama ka dapit kapuyo Jo sa Miss Or. Gikan ni John Macas, Noda Veritas, unsay silot Sir Frank sa work abandon. Kadyaw ha? Terminate ba ni diretso? Kung i-abandon nimong trabaho nga wala kay pananghid, dako imong sala. Dako imong sala nini nga mahimo. Dito lang sa pamina, naapa ba ni tumoy? Kadyot. Mura din abi na kung naapay tumoy-tumoy nini. Unsay silot Sir Frank sa work abandon, terminate ba ni diretso? Di man under the rules sa atong sa labor code, there is no such thing as immediate termination of employment. Sa termination, imo pang paibao sa opisina sa duli nga this management is planning to terminate the following employees, no? Unya on the ground of what?
30 days before the termination of the employee, kinahanglan magbuhat siya og notisya address sa duli. Sa to pa dili pwede nga immediate ang termination. Na ay mga proseso. Na kining abandonment para nako is a gross violation on the part of the employee. Kay in the first place, inosente ang kompanya o dili tanan ang kompanya magasilip sa imong sampot diha katrabaho ka ba og dili. Nisalig ang mong kompanya nga ikaw gatrabaho og morning oras sa imong trabaho. Para sa mo naabagoy management na mo dinhi nga magsilip-silip be tan-aw na ko sa Frank B ga duty ba wala. It's a form of trust. Malisod man gyud kaayo nga manarbaho ka nga walay trust ang mao nga kompanya. So naag na siya. So naputol ang pagsalig ang trust, so dili maayo. You break the rules. O di ba? Di ba doon na tayo rule under the authorized causes of dismissal nga gitawag diha ga mahimo kang ma-dismiss, mahimo kang ma-terminate for grave misconduct. Kana pag abandon nimo sa imong trabaho part, galaom ang management nga gahimo ka og ice candy kay atong i-supply na ugma sa atong kamerkaduhan. Unya walay ice candy nga imong na-produce. Do you think the management will be happy? All the while, the management is expecting you nga putos ka og candy kay ato na ibaligya the following day kay para nga makakwarta ta, di ba? Unya kalitan nimo pag abandon. Wa ba nimo na manipulate ang wa ba na magkahulugan nga imong gimaniobra ang management? O di ba? So dako ka na nga sala, dapat magatubang ka sa disciplinary action. Ayaw kanang abandonment, that's bad. Ayaw. Kay sos, mo nang labing kuyaw part kanang pag-abandon para panalitan karon na. Example, Radyo Ultra. Tingala ta nga gadaguok man ni signal sa Radyo Ultra. Ngano man, walay gatingog ang technician, wala mag-on sa kuan. Unya ang announcer pod ni biya without the authority of the management. Do you think management malipay? Angay kagyong i-terminate. Pero dili immediate kay klaro man kayo sa Labor Code of the Philippines nga you have to notify the DOLE, the Department of Labor and Employment, 30 days notice before you can officially maka-terminate sa mao nga tao. O kining abandonment o di ako'y hingtungdan, I have to remove you immediately without ceremony. Wa mo'y batasan nganong mag-abandon man mo. Nagiayo man mo unta o tratar sa management. Di ba? Nananghin mo nga maglinya mo dito sa USTP ka sa inyuhang tupad. Gitugutan mo. Nya sa sunod adlaw, abandon ka kay may muod ka kuna na. Kakwarta ka naman siya. Na naman kay kwarta. Ako pa sige na ng mentalidad. Kaning joking aside, no? Na ay mga karakter sa tao. Nga, karakter yun niya. No? Kamo nga mga empleyado, you have to understand nga empleyado lang punta. And you have to submit yourself for disciplinary action. Kung kining mga butang nga masabtan lang na ninyo, smooth ang inyong relasyon sa labor o sa management. Kung panalitan dili ka magpadisiplina, di ka gusto mabag-o ang imong batasan sa pagpanarbaho, ang akong advice, ayaw lang pod og trabaho. Maghimo kag kagulingon nimong negosyo. O ikaw na dayon ang manager, ikaw nang assistant manager, unsa pay mga jerjer diha, do it. Ako kanang abandonment, di ko ganahan na. Gadahom ka nga imo na tong trabaho or
isugo nimo nga dahom ka nga oy udto naman human siguro siya paghuman na nang man trabaho kay ni abandon man. Di ba? Di ba ang management sakitan sab ni ana? Okay, nala sige. Si Phyllis Famtan is watching. Okay, na sige salamat. Katong nangutana ganinas Junjun. Oo, naon say silot Sir Frank sa work abandon. Termination ba diretso dili pa kay terminate. Pero kining abandon I have to advise you. Okay, dire sa ta sa memorandum, no? Pilitan karon doon ni abandon. Gipa-report nimo, no? Gisyuhan nimo og memorandum. Explain within 12 hours why you cannot be suspended for 30 or etc. etc. Yun na, no? Ang inyong memorandum you have to furnish the copy of the memorandum to the office of the DOLE para may baw po sila at the same time. Para may baw. Ay daghang kayo. Ako part sa ako experience matuo kag dili. Mismo akong opisina giihian sa usa sa akong mga empleyado kay hubog. Do you think malipay ka? Of course, mag-issue kag memorandum. Hunonaan yung mayo. Luoy kayo in town ang janitor. Sir, konserba. Ang imo bitong opisina kay wa man nimo ilak. Ako di mo ko galak gud sa opisina part labi nagwalay mga butang-butang diha nga importante. Gihian ambot nga nung nisulod. So paminaw niya CR. The following 2 days after human nga maisyo na kong memo gahilak nagsorry. Bawa niya copy furnish ang Department of Labor. Para I have all the reason to reject him. Nya kumpare pag yun. Grabe naman yun. Pusa ka ng mga pare-pare o say way pulos. Nana. O naapag yung empleyado nga ako pa'y gapukaw kay natulog. Nabtan ako buntag sayo kay buntag akong trabaho. Ato ag iyahang TL o libil gyud og kanabitaw nga tungtong sa lamisa. Ang gwardiya to galakaw-lakaw siyang tulog. Kinang lang madisiplina nimo. Di sa ganahan ayaw resign. Mura mo gani tambal. So going back sa abandon para nako mortal sin kinibay. Delikado ni sa ato sa kampo. Nga salig ka nga naa ka na mga gwardiya dito nga gabantay. So confident ka nga wa gyud makapangahas og sulod na sudlan kay wala ang gwardiya ni abandon. Ganahan ka. Di ba? So I hope makuha nimo ang picture John ha. Sige John. Nya din John. Pag inom dayon tong imo paborito ba nga collector. Collector. Okay nala sige. Paimnon unta nimo John kanang taga Water District. Kay collector man ang ilimnon imong paborito. Throwback ni Makas, Johnny Makas, okay. Ni Phyllis Pam Tan is watching. Sige, salamat kayo. Oliver Ampong Nalwal, ngutana, Noda Veritas, ngutana akong silingan sir. Gitagaan na og vacant order gikan sa korte among silingan nga mohawa na luna sa gitukuran nilang balay. Within 30 days, pautan na on-site dokumento ipakita. On-site dokumento ipakita sa tag-iya sa ila aron daw mabaw-an kung legit na sila nga tag-iya
sa yuta. Ang desisyon sa korte, igo na. Kung panalitan giunuran niya ang claim nga ako'y tag-iyaw niya, giabog na to sila, that means nga giila nga sila mo ay rightful owner sa maong luna sa maong property. Ang desisyon sa korte, ayaw na nagpangitag laing nga mo balik na punta sa uno sa titulo. Desisyon sa korte. Walay makasupak sa desisyon sa korte. Kung supakon gud ninyo, mapriso mo. Mapriso mo. Ngano? Contempt of court ang magakitabo. Kay gisupak nimo ang desisyon gipanganaw gikan mismo sa atong hukmanan. Kuha ninyo. Kana lang. Kana gitawag na to court order. So once nga naka-receive ka na sa mao nga court order, ipakita na nga tos tao nga mao'y object sa mong order. Nga maghawa na siya kay dili ka na iyaha. Okay, basin og ang isyu nini kuha na sa possession. Siya ako nang yuta kay possession. Mao sa to? Rights day, rights. Mamanang sagad atong madunggan diha sa daplin-daplin kay iya na kuno ng yuta kay rights na iyang rights. Por Diyos por Santo, mo bitaw nga naatay programa Noda Veritas kang atong tumog og tuyo nini nga dili man siguro fully and 100% ma-educate nato ang mga hinungdan. Pero labing minus na inyong mahibaw-an bisan gamay. Kay kanang rights, dili ka na mamunga og muluntad na ngadto-ngadto nga mamahimo na nga ikaw gyud ang real nga tag-iya sa luna sa yuta. Gipasaligan lang ka ni ana, nahiluan ka lang sa iyahang mga yawit-yawit nga istorya. Kadungog bagod mo nga dunay rights, unya eventually siya na gyud ang tag-iya sa luna sa yuta. May tabulan na kon giimpasan sa original nga tag-iya. So siya na tag-iya. Unya ikaw gibaligyaan, imong gipalit. Anso na transfer na ang pagpanag-iya sa luna sa yuta gikan sa original nga tag-iya pingon nimo. And therefore ikaw tag-iya. Pero sagad sa mga pangitabo nga rights lang yun. Kana ba ngalan-ngalan lang ba? Na palitan ni pari. Unya rights lang. Nganuman kadili siya makapakitag dokumento nga siya legitimate nga tag-iya. Nganuman kay iya pa kanang gabayran. Bawo ka di man ka matagaan sa titulo sa yuta og dili maimpasan nimo. Kinsa may maghatag sa titulo sa yuta og wa nga ni kakabaya bisag 2 ka buwan. So mao nang magakahitabo. Okay. Natubag ko na katong pautana katong ingon niya vacant order gikan sa korte. So masabutan na ay court order katong nga pautana gitunol ni Oliver Ampong Nalwal usa ni sa ato mga vlogger part, no? O daghan man di ay mo mga vlogger sa CDO. Labi-labi kadagan ninyo, no? Rodney Rakenrula, Noda Veritas, question sir. Karon mainit na kahaponon. Question sir, karong mainit nga kahaponon bitaw, no? Grabe gyud kainit oy. Grabe. Oo, oy, minaw karon si Fredo Bernes. Fred, salamat ha. Di ko gakaymutang og dili ko magpasalamat sa imong gidala gikas Bohol. O akong gisilip na ko Fred ganina. Sus. Pagkalami ba gyud baga gini katug yung uling-uling yun nga kuan kanang unsa ni bakul kay kuapo kay ni nga pagmabaga ng uling sa bagol butangan nimo screen unya ibutang din nimo ang kasahos nga imong gihatag apropida pagkalami. Oo. Kay ingon siya kanara ba Frankie Boy kanang natina nga baka na nasamot humok. Di ba? Gisig-ision lang nimo na. Nako ang basoy yun ni siya na liwas na mapista. Liwas na mapista. Pero abi nimo kini siya humble ang sinugdanan na siya ang kinabuhi part. Humble ang iyang sinugdanan. Nahimo nga nini siya nga kuan kining nang abitaw sa check-in kanan, check-in ba? Check-in.
mga sana rumboy og sugod taon na siya rumboy. Karon nakapalit yuta diha o. Di lang ko magsaba kung asa dapita. Unya nakatukod na og balay kay nakapalit sila og yuta dito pod sa asa ganitong imuha dapit sa Bohol. Katungawan Duero or Gindulman basta kay Bohol, basta kay dili Bulwa. Naningkamot siya, kayod siya. So ingon na iyang kinabuhi. Yano kayong tao. Namuto kag dili barangay kapitan sa usa sa numbered nga barangay dinhi sa atong syudad sa nanglabay nga mga katuigan. Yano nga tao. Basta na mga blessing niya. Kanya iyang mga blessing apil ko kay naa may daghang kasahos nga iyang gihatag nako. Umawisngi gini atong bag-ang nini og samot. Okay nala sige. Fred, salamat kay kayo ha. Joel Mandang, Sir, gibaligya man sa laing tao among yuta, dili na mo igunsa manang ilang ipaputol. Dili igunsa nang ilang ipaputol ang among lubi kay balayan nila, Sir. Magakakaso mo nini. Ayaw gyud og sugot. Ipapulis. Kini. Dangop ka sa kapulisan, ilabi na ko na anak kini. No? Tiya mo na, gibaligya man sa laing tao, among yuta, dili man igunsa. Oo. Klaro haragod ni. Basin og sila mo'y dunay papilis, titulo sa yuta. Kinsa magitag iyan ni Jo. Tanawa ko no ang titulo sa yuta. Tanawa on siya nakapangalan sa tax declaration. Kay galibog ko. Ibaligya nga di makasilay tag-iya. Unya maupay magputol sa lubi nga di po sila may tag-iya. Kini one side of the coin lang akong nadungog gikan ni Joel. Klaruhan ni Jo, no? Kay basin og sayop ang imuhang pagpasa sa imong pautana diri kanako kay masayo pud tanan. Sayo pud tanan. Tingala man ko. Gibaligyaan Sir, gibaligyaan sa laing tao amo gibaligya man sa laing tao among yuta. Di man na siya pwede. Nya may pagkabuang-buang sa tong nagpalit. Ilabi na kung makita niya di as titulo sa yuta nga ang gabaligya dili gyud mo itag-iya. Di man gyud na siya mahimo taon Jo. So siya kuno ni kutihan ni og susi kay property ra ba ni? Luna ni sa yuta, okay nang lan imo ning kutihan. Magpakisusi ka oy ugma sa badon naman di ay no? Oo. Magpakisusi ka. Laro ni mo dako kay katawan anay maminaw na to ako'y maulawan nini. Nganuman kay nagpatuo po ko niya mura ba di ko katuo ba? Sir, gibaligya man sa laing tao among yuta dili among yuta dili namo igunsa. Tanawa ha. Mahimo bagod di ay buang-buang tong nakapalit. Walay due diligence. Is open na biya nato na nga kung magiskot kita og pinalitay baligyaay nato sa mga real property dili gyud pwede nga mawala ang gitawag nato og due diligence. Mao na nga tong timan-an. Lugar siya gapalit. Unya ang certificate of title ngalan sa laing tao. Unya iyang gitagaan og kwarta pag pinalitay lain po nga dagway. Pwede ba din na? Nya mo po'y magputol sa lubi? Grabe. Kinahanglan panagan-an ninyo ni nga dili may tabo. Jewel, no? Jo, asa magka dinis ato sa lalawigan sa Misamis Oriental. Di ay pautan na gikan ni Septem Virgo. Si Mr. Septem Virgo. Mr. Virgo, salamat ha. Sir, question Manager Frank. Akong lolo na ay property nga gipa inherit sa iyang tulo ka anak. Normal. Lulo.
Unya, mga anak, imong lolo, silbi, normal, paingon siya mga anak. Iyang tulo ka anak, nipanaw na akong papa, usa sa imuhang, usa sa tulo ni, no? O usa sa tulo. Nipanaw na akong papa, busa duha na lang sila nabilin. Sakto ba nga walay labot akong inahan sa bahin sa ako ang papa? Kay akong duha kauyuan daw ang magbuot kay sila anak sa ako ang lolo. Kay wala man akong papa, busa sila na daw magbuot tanan. Tinuod ba ni sir? Dili pwede. Kamo mooy representante sa imong papa. Doon na sila, imbis nga na minusan, mao lang gyapon, represented by the eldest son of the family sa imuhang papa. Kung ikaw panalitan ang kinamagulangan, kinanglan mag-insister ka nga aduna kay katungod sa pag-inherit sa mao nga property, pwede ka nga mabahinan. Dili man ni pwede nga wala on tungod kay namatay. Kay mao naon ni ang magakitabo sa usa ka community nga patyo na lang tanan aron siya mo'y manag-iya sa kinitibok ang luna sa yuta. Naa siya'y legitim nga gibilin. Tulo. Kay tulo magkani ka mga igsoon. Ang imuhang papa naa siya'y legitim. Tungod kay mga anak man mo, kamo mo'y mga sumusunod. Kamo mo'y mga sumusunod. Inyo nang timanan, i-asserter yun na ang inyong katungod or kagahom. Katungoyoan ni mo or iyaan katong duha, subiit na ilahang isa ka share pod. Tagsa-tagsa kamo og kanang gitawag na to kabahinan or legitim. So kamo na isa ka legitim share sa imong papa. Kamo na'y magbahin-bahin ni ana kay sinunod man na og adunay katungod imong papa sa pagsunod tungod kay usa man siya sa tulo ka igsuon og anak sa imong lolo. Mag-insister kamo dili pwede nga i-exclude ka lang kay namatay. Amo ni mag-encourage uban pinatyanay na lang kay kung panalitan patay na wanay pwede manginlabot sa pagsunod sa mga kabiling gikan sa ato mga elders sa mga earlier nga generation. Dili na siya pwede. Dili na siya pwede. As to the question sa inahan, no? Nga pwede ba siya mabahinan? Kung giisip nga conjugal property na ang mao nga property nga nasunod, no? Kung giisip siya nga conjugal property, pwede siya mabahinan kay conjugal property man. Pero kung kini nga property pananglitan dili conjugal, maglisod. Pag-inherit kay dili man conjugal. Pero pananglitan kung conjugal, sigurado gyud. Kaysa conjugal, pagkamatay sa husband or wife, mabahinan magyud ang buhi. So kung namatay ng imong papa, buhi imong mama, tungod kay dunay conjugal property sila, sa ilahang kaminyoon, mabahinan gyud siya. Kay, ngano man, spouse man siya sa namatay. Spouse man siya sa namatay. Diferensya ang istorya ha sa exclusive property. Diferensya ang istorya may tungod niya na. Okay? Sige, basta kay naamoy masunod. Inyong bahin gikan mismo sa inyong amahan. Pananglitan og nahimo na kana siyang nalakip na himong tipik o giisip nga conjugal property, assuming nga conjugal property, pwede mabahinan si spouse. Pero kung exclusive property, well, dili gayod under the new rule. Ngano man, kay ang mga sinunod nga mga kabilin gikan sa ginikanan, mabahinan ka, unya minyo ka na. Under the new rule,
matratar ka na nga exclusive property. So kung exclusive property, mahimo lang na masunod sa spouse kung patay na ang tag-iya sa exclusive property. Nganuman, kay minyo man siya. So pwede gyapon. Kuan lang, kanang gatuyok lang. Ikaw, doon na kay exclusive property. Panalitan, asawa ka. Si Pedro, imong bana, doon na exclusive property. Di ba dili mo maghilabtanay? Pwede makabaligya si wife, pwede makabaligya si husband without the consent of the wife, without the consent of the husband. Di ba? Mao na ang karakter sa exclusive property. Dili maghilabtanay. Kano sa man sila maghilabtanay? Minyo man ni sila. Ay na maghilabtanay si bana or si asawa kung isyo na ni sa pagpasunod sa ilang exclusive property. Kung mamatay. Nga naman, ubos sa balaod, kay spouse man sila, compulsory heir ang bana or compulsory heir ang asawa. Which means nga pagkamatay ni bana, naa sa exclusive property. Nga sukad wa mahilabti sa asawa, kay galain sila o pagmanid sa mga property. This time, pagkamatay sa bana ang asawa, makahimo na pag-claim. Nga naman, kay siya compulsory heir na apagi siya mga children, mga anak, nga pwede, nga iyang i-share ang maong kabilin. Okay, sige, salamat. Sir, question manager, akong lulo na ay property nga gipa-inherit sa iya. Mananea, si September Go. Alright, si Veronica Tagam. Ingon siya, Sir, sa 2014, giplanuhan ang bagsakan nga himuon og terminal og merkado unya wala madayon. Karon murag padayon ang plano. Okay ba nga i-rejected man? Kajot lang kaning katapusang pulong. Unsa ni i-rejected? Inherited ba? Meaning private property. Kung inherited ma, ibutan ta lang, gama-gamaan ta lang ni og senaryo, no? Okay ba? Primero wa sa ko kibaw og asa ang bagsakan nga himuon og terminal og merkado. Unya wala mo dayon. Karon murag padayon ang plano. Okay ba nga i-rejected man? I-rejected. Usa man ang i-rejected? Inherited? Kung inherited, private property. Kung private property, ayaw mo diretso og sango. Ayaw mo diretso og sugot. Ibaligya among luna sa yuta kung gusto o doon ay interesado nga i-convert among area sa pagkabagsakan o himuon nga terminal. Kaloy sa Diyos, wag kikibaw og asa ning dapitan ning lugar ang gihinganlan ni Ma'am Veronica Tagam. Okay. Ang mga taga nas Villanueva na ako'y classmate kaniadto o batch kaniadto sa ROTC. Tagam ang apelyido engineer. Murag na himo man siguro tong municipal engineer. I hope nagpabilin pa siyang piskay ug himsog nining mga panahona. Okay, sige. Oy, good afternoon ni Ma'am Maria Ilin Wang, ni Ma'am Linlin, may hapon nimo. Okay, kajot lang ha. So, kini ang akong pasabot nimo diha kanimo Ma'am Veronica, sigon lang ni sa akong pagsabot, no? Kay ingon pa nimo unya wala madayon, karon magpadayon ang plano. Okay ba nga i-rejected man? Pero pagsabot nako inherited, no? Kung na-inherit ang maong property, koreksyonin lang ko, Ma'am Veronica, next time, mandi po, no? O insakto ba ang akong panaghap? Kay kung inherited, sa to pa, private kini nga property.
gikan ni Ma'am Linlin. Good PM Sir Frank, mangutana ko sir, naabay expiration ang SPA? Naa ma'am, pagka-accomplish na sa mao nga trabaho. Panalitan karon, imo ipabaligya siya yuta. Oo. Pagbaligya ng yuta, na expired na among SPA. No, dili na siya diha ra gyud. Ang SPA is specific nga sugo sa usa ka tawo. Pag accomplish na niyan ana, wala na. Palita karon na baligya niya ang Mount Kitanglad. O napalit na. Kay example na. O nya napalit na. Pagkapalit na, wala na, wipe out na. O nahimo nga non-existent ang gitawag na to og SPA. Okay, sige. Except kung mamatay ang kanang gitawag na tog agent. Oo. Kung maguni, this is a relationship between the agent and the principal. Ang agent nini mao tong gisugo. Unya ang principal mao katong tag-iya sa SPA nga mao'y nagasugo. Okay, pagkamatay na wala na to'y pulos. So, na-expire silbi. Alright, Joel Mandang, taga saan ko sir pwede nako ipakita sa imo among mga papel sir, tabangi mi sir. Nganong dili man? Ipakita lang kanang klaro, ayo lang po nang hanap. One time doon na nagandinin nga usay mo nang ma-discourage ko kay pabasahon ko tong hanap. Kunya na po sulod pa gyud sa plastic nga envelope nga lubog na kayo ang sinaw sa mao nga plastic. Murag paminaw ni mo mura og 20 years na. Labad imong ulo. Nya inyong ununaon nga ilabi na kung baga-baga inyong ipabasa sa kuha kining it takes time, no? Dili lang ingon nga madala ni ko sa kapasiklap. Nung ako lang siguro nimo diha Jewel nga ipamatuod ninyo nga kamoy tag-iya na inyong sertifiko. Kana lang nga document ang gusto na ko makita. Kay og naa na panalitan, no? Ilabi na kung original copy. Kung panalitan wala kay original copy, magahangyo ko diya kami kanimo pag-secure og certified true copy sa Register of Deeds. Maito kay bag-o. Unya nakabutang didto ang tanang mga annotation. Kay basin baya gipatuo mo nga kamoy tag-iya apan kansilado na ang primero nga certificate of title nga nahipos didapita sa Register of Deeds. Nga wala lugar mo pahibaw o guay notice nga inyong nadawat. May bawaan man ninyo nga ang titulo kansilado na kay ang ngalan ang litra na naptang dagkua. Pareha na ng mga leaflets o mga handbill sa mga politiko kanang certificate of title nga dunay marka canceled. Isa ra na ka marka gadupa crosswise or cross diha mismo sa mao nga dagway sa certificate of title. Basin ugwa ninyo mahibaw ang real nga status. So sa di ka pa mo anhi paninguha nga makakuha ka og bag-ong kopya, certified true copy diha sa Register of Deeds. Ang kolor day na may pagka asol gamay, may pagka blue o gamay. Diha ato makita kay basin og dunay annotation nga simbako gibaligya nga wa mo mahibaw. Ha? Sige. Taga-hasaan din ni si Joel Mandang, Virginia Tagam, Basakan, mahimo ba ang plano nga irrigated man? Okay. Kung private property, you have to object that. Unya mo dangop mo sa National Irrigation Administration. Ilabi na nga private property kini ayaw og sugot. Kay ma-defeat ang atong katuyuan nini, agriculture ang pinaka-main nato nga sarang kabuhian dinhi sa nasud sa Pilipinas. Unya butangan na dayon og terminal. Kamo nga mga adunay kagahom or katungod nga mga legal errors, aduna kamoy kagahom or katungod sa pag-object nining mao nga plano. Okay, salamat Sir Frank sa pagtubag matud pa ni Linlin. Sige. Sir Frank, gibasol karon ni Congressman Suwan, what daw nakig-communicate
what daw, basig wala ang bot ipasabot, pasagdila na sila. Kay politika man di man sila makadawat. Insulto man gud ni nila. Ang anong siyaman, kami di ay. Unya dayon kana bitaw nga naay istorya ang ingon nga wala kunoy abilidad, wala na ko'y hibang kaagan, tungod kay bata pa. Dili lagi ta magpanghilabot og ingon niya na kay masumbalikan unya ta. Panalitan karon. One sentence lang. Wala hibang kaaga, no? Wala kunoy kaalam o kay bao. Kaloy sa Diyos, successful ra ba ang pagbisita ni BBM din sa tuwa? Kamo, nga natagaan mo panahon sa pagserbisyo din sa District 1, sama ni Congressman Lourdan Suan. Pila ka tuig ang inyong pagpangutungdanan dito mismo sa House of Representatives? Pila ka tuig? Unsa nga abilidad o kaalam o kaybaw nga inyong na-share din indapita sa District 1? Mangutan ako na. Subli, pila ka tuig ang inyong pagpangutungdanan? Unsa man inyong nahimo? Mura ng pista-pista nga holiday? Sa 15 ka tuig ang pagpangutungdanan silbing membro sa House of Representatives, mura ng inyong mahimo. Unya, naa din ka na kapasidad? Naa din ka alam o kaybaw? Adili ta magtandi-tandi part kay basin og masumbalikan kamo, mawitkan kamo, basig mabutalid pa kamo, gapakawaw kamo sa inyong kagalingon. Gapasiata ba si Congressman Lourdan? Nag-ingon ba siya garabi mo ka na mo? Wala. Dili batasan na nila. Dili na ilang kinaiya. Wa siya mo dako sama na ng inyong gituhuan nga mga kiniyag batasan. Usa kini katarong o buutan na tao. Mao'y hinungdan, giila siya sa national government kang BBM. O niya inyo pag-iingon nga, sa may ihang hibang kaagan. Ha? Abogado, non-lawyer ang kontra? Munang undangon na lang ni. Kanang ingon na nga, manghilabuta. Wagin mo sa kamingking. Ang tinuod lang. Mainsultuhan pa mo. Sigurado yun, masakitan pa kamo. Masakitan mo. Politika manggod ni, di sila ka kuan kay unsay kuning resulta, ang impact niini. Taas. Kay tiaw mo na maingon ang katawhan dinhi sa ato sa tibuok dakbayan og lalawigan sa Misamis Oriental. Nga gisaligan si Congressman Lourdan Suan sa atong presidente sa nasod o sa speaker of the House den dapita sa House of Representatives. Naaba na ninyo. Mo nang akong pangutana. Okay, wala natin ikong pananuguras din sa atong pagpanaguban sa atong tulmanon. Di lagi maghagit-hagit. Dili maghagit-hagit. Okay, sige. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw, pagsunod kanunay din sa atong programa. Salamat, subli, o grabe, kainit ang atong palibot din sa ato sa dakbayan. Kauban karong hapon na Ricky Langga, kami moingon. Salamat og may hapon sa inyong pagsunod kanunay sa programang Noda Veritas.